Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome pong muli sa ating programa, Ang Pagtawag, A Convert Story. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Mar Oriondo, at samahan po ninyo kami sa may kalahating oras na pagsasaimpapawid ng mga natatanging istorya ng ating mga kapatid kung papaano po sila ipinagmalasakit, minahal ng ating Panginoong Diyos, buhat nang sila po ay tawagin sa loob ng Iglesia ni Cristo. Binabati po muna natin lahat po ng nakikinig sa kanilang radyo, nanonood din po sa YouTube, sa ating INC Radio YouTube channel at sa DZEM 954 kHz. At sa mga nanonood po sa INC TV, kumusta po kayo? At hindi na po natin patatagalin pa. Atin na pong ipakilala ang ating makakasama ngayong umaga. Narito, pakinggan at panoorin po natin ito. Kilalanin si kapatid na Raimundo Sagin Jr. mula sa lokal ng Tinajeros, distrito ng Camanava. Dating security guard na nagkaroon ng sariling negosyo na nagpaunlad sa kanilang pamumuhay. Nalulungman sa iba't ibang bisyo. Pero nabago ang lahat nang makilala ang tunay na Diyos at maisagawa ang marapat na paglilingkod sa Kanya. Papaano nangyari ang malaking pagbabagong ito? Yan ang ating alamin sa kanyang istorya ng Pagtawag. At yan po si kapatid na Raimundo Sagin mula po sa lokal ng Tinajeros, distrito ng Camanava. Kapiling, kasama po natin ang ating kapatid ngayon. Good morning po sa inyo, Ka Ray. Good morning po. Kumusta po kayo? Okay lang po. Ka Ray, katulad po ng napakinggan at napanood natin doon sa video kanina, kayo po ay dating security guard. Opo. Na sa awa at tulong ng ating Panginoong Diyos, kayo ngayon isa na rin sa mga masasabing negosyante na nagtatagumpay, pinagpala po sa negosyong napili ninyo. Opo. Balikan po muna natin paano kayo nagsimula. Sa kayo nanggaling, Kare? Saan po kayo lugar o lalawigan na nagmula? Galing po ako sa Zamboanga del Norte. Pero sa Ipil po ang bahay namin. Sa palaran po ako dito sa Maynila sa edad ng 18 dahil sa kahirapan din po. Katoliko po kami. Pero sa edad kong 17 years old, nabautismuhan po ako sa Kristohanon. Yun po yung relihiyon ng tatay ko tsaka nanay ko na inaniban din. Bago ako pumunta dito, nabautismuhan po ako ng Kristohanon. Lahat po ba kayong magkakapatid ay nabautismuhan doon sa Kristohanon? Bali, dalawa lang po kami nung time na yun eh. Pero yung nanay ko tsaka yung tatay ko, nauna na po sila sa Kristohanon. Pero bago ako pumunta dito, dalawa pa lang kami na magkakapatid na nabautismuhan. Mula po sa pagiging Katoliko, Kristohanon, ano ang nag-udyok sa inyo na yun nga, bukod sa mga magulang ninyo ay lumipat ng relihiyon o magsuri ng ibang mga aral na hindi ninyo kinagisnan? Kasi gusto ko lang po talagang makapaglingkod ng tama. Kaya hinahanap ko po yung tunay na aral. Opo. Ito nga, nung nasa Maynila na ako, nagkaroon po ako ng pamilya, nagkaroon ng anak. Naging dalawa na po yung anak ko noon. Galing po ako sa iba't ibang bisyo. Gusto ko pong makawala sa mga bisyo, barkada, sugal, kasi yan po yung mga dati kong ginagawa nung gusto kong magbalik loob sa Diyos na mawala sa akin lahat yung mga bisyo. Saan kayo natutong magbisyo? Sa Maynila na? Dito na po sa Maynila, lagi po akong nagsusugal dati. Bilyaran, Opo. tapos tong-its, yan, sabong. Yan po yung bisyo ko. So yung iba't ibang uri ng tapos sugal, inuman din. nasubukan ninyo? Opo. At paglalasing dahil nga po sa barkada? Opo. Dahil na rin po ba yan sa mga nakilala rin ninyo na... Yung nakapaligid sa akin, siyempre barkadista din ako. Gusto ko, hinahanap ko rin yung kasiyahan na bilang tao na maraming barkada. Pero mas
mayroon talagang nauudyok sa akin na hindi rin talaga ako masaya kahit nasa barkada na, nasa mga bisyo na, may hinahanap ako. Kaya yung time na yon gusto kong magbalik loob sa Diyos kasi gusto ko rin maglingkod ng walang pag-alinlangan. Kaya hinahanap ko po yung tunay na relihiyon. Papaano po kayo nagsimula na maghanap ng tunay na pagkakilala sa ating Panginoong Diyos at tunay na paglilingkod sa Kanya? Simula nung may duda ako sa aral. Kasi hindi ko po matanggap na yung kinikilala namin dati sa pagkakilala namin kay Kristo na siya ay Diyos pero pinatay siya ng tao. Hindi ko matanggap na bakit ang Diyos pinatay ng tao. Kaya naghanap ako ng totoo. Kaya nung dati nangupahan na kami sa kasi nung nagnegosyo din ako, nalugi, nabenta ko yung bahay ko. Pero yung inupahan naming bahay, mayroong isang kakilala namin doon na dating lasinggero din. Apo. Dating lasinggero, tapos manginginom, tapos barkadista, nagsusugal din. Pero nagiging pastor sa JIL. Mhm. Kaya ang ginagawa ko, habang doon kami nangungupahan, yung misis ko, pinapasamba ko muna doon. Para sabi ko, habang naghahanap ako ng totoong relihiyon, diyan ka muna. So nung panahon po na searching kayo, pansamantala, nagstay kayo sa JIL? Bali, dumadalo-dalo din ako sa tuwing linggo. Apo. Pero talagang may duda pa rin ako sa aral kasi halos parehas lang din naman sa Kristohanon Apo. na nakagisnan ko. Ganon din yung mga pamamaraan ng Kung ano yung memorize kong talata sa Kristohanon, ganon din yun. Halos ganun din. Halos parehas lang. Apo. Pangunahin dyan, 3:16, yan mga ganon. Ano ang sumunod po na nangyari? Plano ko noon, basahin ko muna Biblia. Pero talagang naman kasi para kung ano yung nakasulat sa Biblia, doon ako susunod. Okay po. Maghanap ako ng totoong relihiyon na sinusunod talaga yung kung ano nakasulat. Kaya humingi ako ng Biblia doon sa anak nung kapitbahay namin na JIL na Apo. naging pastor. Binigyan naman ako ng Biblia. Kaya halos 2 taon kong binasa, lalong dumami sa isip ko ang katanungan na iba talaga si Kristo, iba rin ang Diyos. Opo. Kasi sa nakagisna namin, si Kristo at ang Ama isa lang. Opo. Mayroon din ang tunay na Diyos, isa lang pero may 3 persona. Pero pag ipaliwanag naman sa akin, parang hindi ko kayang tanggapin kasi iba si Kristo talaga. Si Kristo Opo. kasi tumawag din sa Diyos. Tapos yan ang Diyos namin dati. Tapos, kaya nga duda na ako noon. Kumbaga, ang dating, si Kristo tumatawag, nananalangin sa Diyos, pero Diyos din namin. Diyos din siya. So, Tapos, naguguluhan po Opo. kayo ron, opo. Oo. Kaya lalo pang masaklap doon, ang Diyos manlalalang. Kaya ang Panginoon Kristo manlalalang din. Nilalang niya ang tao, tapos yung tao na nilalang niya, pinatay siya. Kaya yun ang hindi ko kayang tanggapin na ang Diyos Yun yung pinatay mga ng tanong tao. na Hinahanap gumugulo ko ng po sa isip nyo. Opo. Tama, hinahanapan. Hinahanapan ko ng kasagutan, naghanap ako ng totoong relihiyon na makapagpaliwanag ng tunay. Pero sa Iglesia ni Cristo, hindi ko talaga naisip yan. Kasi noong time na nasa Kristohanon kami, may mga pulyeto kaming natatanggap galing sa mga mga orthodox na relihiyon na tungkol sa Iglesia ni Cristo, mga paninira. Kaya ang Iglesia ni Cristo sa inyo nun, Tsapera talaga, hindi ko talaga Dagdag rin yung mga pastor namin na iwasan ko ang Iglesia ni Cristo. bukod po sa Iglesia ni Cristo, meron pa po bang nabanggit yung mga pastor nun na relihiyon na dapat yung iwasan o Iglesia ni Cristo Iglesia lang ni talaga? Cristo lang po. Kaya nga nung nandito ako sa Maynila, naghahanap ako ng totoong relihiyon. Sinuri ko yung mga malalaki-laki naman. Unang-una sa Badista, yan, 70 Adventist naman. Nung nalaman ko rin yung doktrina nila na Trinidad, tapos sa isang Diyos may 3 persona, Diyos din si Kristo, nagkaroon na naman ako ng alinlangan. Kaya hanap naman ako ng ibang relihiyon. Yung paniniwala ng 70 Adventist, halos parehas lang din sa dating daan tungkol sa Diyos, tungkol kay Kristo. Kaya duda pa rin. Sabi ko pare-parehas lang pala eh. Pumasok din po ako sa sikta ng Saksi ni Jehovah. Sinuri ko po yung aral nila. Ang Diyos nila, Almighty God, yung Ama,
Si Kristo naman mighty God. Pero parehas Diyos din. Kaya diyan nga ako nagdududa kasi isa nga lang yung Diyos. Bakit sa kanila dalawa? Ang gusto kong marinig kasi nabasa ko na yung Biblia, yung kagaya sa turo ni Apostol Pablo na talagang isa lang ang Diyos. Ang turo din ni Kristo, isa lang ang Diyos. Yan yung hinahanap kong relihiyon na kung magkaparehos ang turo nila. Hindi yung may dagdag, may bawas. Kasi sa mga relihiyon namin, naniniwala naman din sila na si Kristo ay tao. Naniniwala din naman sila na isa lang ang Diyos. Pero may dagdag na kasi, may 3 persona. Tapos yung Diyos Ama, may Diyos Anak pa. May Diyos Espiritu Santo. Ang paliwanag sa akin, si Kristo Diyos na nagkatawang tao. Opo. E di, pag ang Diyos isa lang, nagkatawang tao, di wala nang Diyos sa langit. Bakit si Kristo nung nasa lupa, nanalangin sa Diyos? Kaya doon din nalilito na rin ang isip ko doon. Na mayroon talagang hinahanap ako na kung ano yung tunay na Diyos, kung ano yung tamang pagkakilala kay Kristo. Pumasok na rin ako sa Mormons kasi hinahanap ko yung totoong relihiyon talaga. Opo. Kaya nung time na yun, bumili din ako ng Book of Mormons, binasa ko. Pero pagdating sa dulo, nabasa ko naman tungkol sa Trinidad, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Ganon din yung paniniwala nila. Nawawalan ako ng pag-asa. Sabi ko, wala naman siguro talagang tunay na relihiyon na nakasunod sa Biblia. Ang mga napakinggan po natin na pahayag ni Carey ay nanggaling po mismo sa kanyang karanasan at sa masusi niya pong pagsusuri at pag-aaral sa mga aral ng pangkati ng pananampalataya at ng relihiyon na kanyang napasukan. Mamaya po ay alamin natin kung papaano po pumasok ang Iglesia ni Cristo sa kanyang buhay at kung paano niya nakita yung pag-asa na matagal niya nang hinahanap. Huwag po muna kayong aalis. Magbabalik po ang Pagtawag, A Convert Story pagkalipas lang po ng ilang paalala. Nakikinig kayo sa Iglesia ni Cristo Radio, DZEM 954, ang tinig ng katotohanan. Nagbabalik po ang Pagtawag, A Convert Story at ang kausap po natin ngayon ay si kapatid na Raimundo Sagin mula po sa lokal ng Tinajeros, distrito ng Camanava. Si Carey po ay tubong Zamboanga na dahil po sa hirap ng buhay ay nakipagsapalaran dito sa Maynila. At habang naririto siya sa Maynila, nalulung siya sa iba't ibang bisyo. Kasama na po dyan ang pagsusugal at paglalasing. Ninais niyang magbalik loob sa ating Panginoong Diyos at hinanap niya ang katotohanan. Kaya lamang po sa paghahanap niya ng katotohanan ay halos nawalan po siya ng pag-asa sapagkat hinahanap niya yung makasasagot sa katanungan niya na kung bakit si Kristo ay kinikilalang Diyos. Gayong ang ating Panginoong Jesucristo po may kinikilalang tunay na Diyos at meron pang dinadalanginan na tunay na Diyos. Alamin po natin ngayon kung papaano po nasagot ang mga katanungang iyon sa isipan ni Carey. Carey, good morning po ulit. Good morning po. Papaano po ninyo nakita yung mga kasagutan sa mga katanungan ninyo at papaano po ninyo nakita yung pag-asa na matagal na ninyong hinahanap? Yung time na yon, habang pauwi ako galing sa trabaho, may mga bata doon sa tapat ng kapilya, kasi doon ako dumadaan sa Moriones na muntik akong binangga. Kaya sa galit ko, napahinto ako. Tapos, nung akma ko siyang, kasi galit ako, napalingon ako doon sa kapilya. Tamang-tama, nabasa ko Iglesia ni Cristo. Relihiyon din na iniiwasan ko, susuriin ko. Kaya nung time na yon, pauwi ako, dumaan ako sa lokal ng Grace Park. Tapos, nagtanong ako doon sa alas 9 na ng gabi, 9:30, kasi alas 9 ako umaalis. Tinanong ko yung matanda doon sa lokal ng Grace Park na kung paano mag-Iglesia ni Cristo. Tapos ang sagot lang sa akin, Brad, maganda yung plano mo, Brad. Sige, balik ka bukas. Yung pagbalik ko ng kinabukasan, may kasama kasi akong Iglesia ni Cristo na gwardiya din, OIC din sa bangko. Nagpasama ako.
Kaya nung dinoktrinahan ako, padoktrina kaagad ako, tapos na-schedule kaagad ng doktrina ng ministro ng lokal, 9:30 ng gabi, one-on-one kami. Unang pakinig ko lang, ipinapaliwanag na sa akin kung anong kahalagahan ng Biblia, ang basihan ng kaligtasan. Sabi ko, itong maganda to. Apo. Kasi puro Biblia ang usapan. Kaya nung time na yon, nag-request din ako sa ministro na dalhin ko yung Biblia ko, yun ang gagamitin natin. Kasi ang pagkakaalam ko dati, ang Iglesia ni Cristo may sariling Biblia. Opo. Kaya ni-request ko sa ministro, sabi na, sige, dalhin mo Brad. Ang iniisip po Oo. ninyo ay may sariling salin May sariling o gawang translation Biblia. ang Iglesia ni Cristo. Opo. Gayong wala po talaga. Wala Paano po. nyo napatunayan yan? Sige po. Napatunayan ko nung dinala ko yung Biblia ko, tapos kinumpara ko yung nakasulat lahat, parehas lang pala. Kaya simula noon, hindi ko na dinala yung Biblia ko. Pagkatapos noon, namamangha ako sa aral, ang naunawaan ko doon yung kaibahan ni Kristo at saka sa Diyos. Kung ano yung pagkakaiba nilang dalawa, kung ano ang kalagayan ni Kristo, kung sino ang tunay na Diyos. Yun lahat, nababasa ko rin. Kaya nanampalataya na ako na ang Iglesia ni Kristo ang tunay na relihiyon. Wala Lahat po akong absent. nung katanungan ninyo, Kari, lahat ng agam-agam ninyo, ano po ang nangyari nung ang napakinggan ninyong aral ay yung aral na itinuturo na po ng Iglesia ni Cristo? Lahat po nasagot. Tapos sabi ko walang pag-alinlangan, ito ang totoo. Kasi ang gusto ko kasi sa mga ngaral, walang labis, walang kulang. Nandun din sa doktrina nila, kaya hangang-hanga ako sa mga aral ng iglesia. Kaya sabi ko sa asawa ko, Ma, natagpuan ko na yung tunay na relihiyon. Kaso lang yung asawa ko, masaya na siya sa relihiyon kasi ako rin kasi mismo ang nagsabi na sumamba ka muna dyan sa GIL habang naghahanap pa ako ng relihiyon. Kasi bilang ama ng sambahayan, ayaw kong sisihin ako pagdating ng araw ng mga anak ko na dinala mo kami sa relihiyon, di naman pala totoo. Tapos hindi naman kami maliligtas. Bilang ama, sinisigurado ko muna bago ko sila anyayahan. Kasi mahirap mag-anyaya kapag may duda ka sa aral. Kaya nung napakinggan ko yung Iglesia ni Cristo, hindi ako umaabsent sa pagsamba. Habang sumasamba ako, kinukopya ko yung mga talata. Tapos binubuksan ko rin doon sa Biblia ko. Tapos sa pagsamba lang, unang pagsamba ko, ito yung naranasan ko. Na hindi ko na namamalayan na ang ganda ng pakiramdam ko, tapos napapaiyak na ako sa panalangin. Kaya nagpapasalamat din ako sa Ama na tinawag ako sa loob ng Iglesia ni Cristo. Tangi po sa aral na si Cristo ay tao. Ang Panginoong Jesucristo ay tao. At ang Ama ang iisang tunay na Diyos. Ano pa po yung ilan sa mga aral na nakita po ninyo at nakatawag pansin sa inyo? Yung Iglesia ni Cristo, yung bat-bat ng hula, isa rin yan sa 100% na sinasampalatayanan ko. Yung hula na sinasabi ninyo, yung biblical prophecy Opo, na nakasulat po sa Biblia o paunang pahayag ng paunang Panginoong pahayag Diyos. ng Panginoong Diyos tungkol sa Iglesia ni Cristo na lumitaw sa Pilipinas, yung dako, yung panahon, at saka may sugo. Kasi sa ibang relihiyon na nadaanan ko, galit sa sugo eh. Wala silang mga sugo. Pero sa Iglesia ni Cristo, may sugo. Kasi ang pananampalataya, nagbubuhat sa pakikinig. Lahat ng relihiyon may tagapangaral. Mayroon din silang napapakinggan. Biblia din ang hawak nila. Pero napapansin ko sa iglesia, may sugo. Paano naman sila magsisipangaral kung hindi mga sinugo? Yan yung isa sa sinasampalatayanan ko sa Iglesia ni Cristo na may sugo na talagang bat-bat din ang hula. Hindi yung nag-aangkin lang na sinugo siya. Ang sugo ay ang Opo, kapatid na ang kapatid Felix. na Felix Soy Manalo, sinasampalatayanan ko yan na sugo ng Diyos. Papaano nyo naman po nadala rin sa tunay na pagkakilala at paglilingkod ang inyong pamilya? Bali, yung misis ko dati, talagang nung nakita ko na yung Iglesia ni Cristo, nahirapan ko rin anyayahan yan. Sabi ng asawa ko, Pa, okay na ako dito. Masaya naman ako dito eh. Yung mga anak ko, dinalan niya. Nung time na yon, dahil kahit anong gawin ko, ayaw talaga niyang mag-iglesia, gumawa po ako ng paraan. Na sabi ko sa misis ko, sige, total, ayaw mo naman mag-iglesia. Ayaw ko na rin magpatuloy, sabi ko. Pero diskarte ko lang yun. Sabi ko, babalik na ako sa bisyo. Pero nag-iisip yung misis ko. Sabi niya, sige pa,
sasama na lang ako sa iyo bukas. Ay doon ako nabuhayan. Kaya nga, nung time na yun, talagang, sige, gising na kami ng maaga. Pero nalit pa rin kami, hindi kami nakarating ng alas 4. Pero ang ginagawa ko, nag-jeep kami. Pagdating ng jeep, na-hold up pa yung jeep naming sinakyan namin. Talagang sinubo kami. Kaya sabi ko, Manong, baba na kami. Sumakay kami ng taxi. Pagdating sa Balintawak, pag-ikot dyan, naplatan din yung taxi. Talagang sinubok. Sabi ko, Ama, sasamba kami sa iyo. Sabi ko, pero nakarating lang kami ng 5:40, saktong-sakto 5:40. Bago yung pagsamba. Bago Opo. yung pagsamba kasi 5:45 pagsamba, nakaabol kami. Kaya pagpasok namin sa templo, ang ganda ng pakiramdam ko, sabi ko, sana matawag yung misis ko. Tapos, sabi ko, dyan ka lang sa kabila, ako dito. Kasi akala ng misis ko magkatabi kami. Hindi niya alam na hiwalay yung lalaki at saka babae. Yun, pagkatapos ng pagsamba, ang ganda ng teksto, ang ganda ng paglabas namin, nakikita ko yung mukha ng misis ko. Hindi ko siya tinanong. Hindi ko siya tinanong kung anong naobserbahan mo sa iglesia. Hindi ko siya tinanong. Pagdating sa bahay, siya na mismo nagsabi pa, magpadoktrina na rin ako. Pero pinapanalangin ko yung misis ko na makaunawa din. Nung nagsabi siya na magpadoktrina na siya, yun, simula noon, nagiging gawain na po yung bahay namin. Naging dako na po Dako ng ng gawain. Doon na mismo Doon na po isinasagawa yung pag-aaral ng mga salita ng Opo. Panginoong Diyos. Mm. Kare, kailan po kayo nabautismuhan? Nabautismuhan po ako noong May 15, 2010. Buhat po ng mabautismuhan kayo at ang inyong asawa, sumunod na po doon na ang mga anak ninyo ay nadala nyo na rin sa tunay na paglilingkod sa Panginoong Diyos. Paano po nabago ng Iglesia ni Cristo ang buhay ninyo? Hindi po madali yung paglalakbay din po. Bilang isang Iglesia ni Cristo, hindi po kami nakaiwas sa pagsubok. Nabahaan kami. Lahat ng gamit ko nasisira. Pagkatapos nung nakarecover naman kami ng konti, nasunugan na naman ako. Kaya nga, sa isip-isip ko, hindi po ako titigil. Kasi naunawaan ko talagang dadalisayin yung pananampalataya ng mga kaanib. Talagang naunawaan ko yun. Kaya tuloy-tuloy lang ako. Nananampalataya ako habang sumusunod ako, sumasamba lagi. Maawa din ang Diyos balang araw. Kaya ang ginagawa ko, nagpupukus din ako sa pag-aakay, sa pagbubunga. Kasi alam ko naman na may pangako ang Panginoong Jesucristo kapag nagbunga ka, nanatili ang bunga mo. Kahit ano, hilingin mo sa aking Ama, ipagkakaloob sa iyo. Ang tinutukoy nyo Opo. pong pagbubunga, yan yung pag-aanyaya Opo. pa ng mga kapwa natin, mga kababayan natin na makinig din sa aral ng Panginoong Diyos na itinuturo sa Iglesia ni Cristo. At kung tawagin sila ng Panginoong Diyos, makasama din natin sa tunay na paglilingkod at pagsamba sa Kanya. Opo, kasi kahit saan ako ma-assign sa trabaho ko, kasi nagkakaroon din ng reshuffle, nagkakaroon din ako ng bunga kahit saan ako ma-assign. Kasi talagang ipinag-anyaya ko yung kahalagahan ng Iglesia ni Cristo. Ipanaunawa ko rin sa kanila kung paano ko natuklasan ng Iglesia, kung paano ko sinuri. Tapos sinubok pa ako ng Diyos ulit tungkol sa karamdaman. Yung time na yon talagang halos nawawala na ako ng pag-asa, pero ang iniisip ko, Iglesia ni Cristo ako. Kaya nilakasan ko lang loob ko. Marami kayong pinagdaan ng pagsubok. Opo. Papaano po unti-unti mula dun sa mga pinagdaanan ninyong mabibigat na pagsubok, iba't ibang uri ng kahirapan kasama na yung kakapusan, inayos ng Panginoong Diyos yung inyong buhay at ang inyong pamilya? Simula nung nabunga ko yung nanay ko, kasi siya yung nagbantay sa akin sa hospital. Nung nabunga ko yung nanay ko, nanghingi ako ng dagdag ng biyaya sa Diyos. Nanalangin ako, Ama, total nakapagbunga naman ako. Yan. Pwede bang bigyan mo ako ng dagdag kabuhayan na makaahon ako sa hirap? Pero nangako naman din ako sa Ama na kapag ipagkaloob mo naman sa akin, gagamitin ko rin sa kasiglahan. Yun, nung time na yun, nakasumpong po ako ng biyaya. Dahil doon, nagkaroon ako ng negosyo hanggat na dumating yung time na magre-resign ako sa trabaho kasi magpupokus ako sa negosyo. Halos lahat po ng mga tao ko, puro iglesia po, nagiging
Kaanib din sa Iglesia ni Cristo. May mga kapatid din po kasi tayo, bukod sa mga kapatid natin, mga kababayan na dumadaan din sa iba't ibang mga pagsubok, iba't ibang uri ng kahirapan ng buhay. Galing kayo ron. At nandito pa tayo, di natin alam, maaring may mga pagsubok pang dumating, nakahanda po tayo dyan, di natin yan maiiwasan. Ano po yung gusto ninyo sabihin, lalo na sa mga kapatid natin sa iglesia? Sa mga kapatid po natin sa Iglesia ni Cristo, tuloy-tuloy lang po tayo sa paglilingkod. Kahit gaano kahirap ang buhay, kahit ano yung masagupa natin sa hamon ng buhay natin, ipakita natin sa Diyos na sumusunod pa rin tayo. Sapagkat sa pamamagitan po ng pagsunod, maawa din po ang Diyos sa atin at ipagkaloob din sa atin yung pangangailangan. At syempre, sa mga kababayan na rin natin na hindi pa kaanib sa Iglesia ni Cristo, ano po gusto niyo sabihin? Sige po. Inanyayahan ko po kayo sa mga kakilala ko, mga kaibigan ko, mga kamag-anak, lalong-lalo na po yung mga mahal ko sa buhay. Yung mga kapatid ko na hindi pa po Iglesia ni Cristo, sa kuya ko, saka yung dalawa kong kapatid na si Tata, saka si Linlin, yung bunso namin, sana pagbigyan nyo rin yung paanyaya ng Iglesia ni Cristo na masuri nyo rin po yung totoong aral. Kasi wala po akong ibang hangad. Ako, nag-anyaya po ako ng ibang mga tao, pero yung gustong-gusto kong maanyayahan yung mga kapatid ko, sana pagbigyan nyo rin ako na makapasok din po kayo sa tunay na paglilingkod. Kung darating po ang araw ng paghuhukom, makasama ko kayo sa mga pangako ng Diyos. Sana paunlakan niyo po na maanyayahan din po kayo ng Iglesia ni Cristo, makinig kayo sa mga aral. Suriin ninyong mabuti, alang-alang po sa kaligtasan natin. Karay, maraming salamat po sa pagpapaunlak ninyo sa amin, sa pagsama dito sa ating programa. Bago po tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay ngayong umaga, baka meron po kayong gustong batiin. Sige po. Binabati ko po ang tagapangasiwa namin, si Kapitan Ubaldo. Binabati ko rin yung destinado namin sa lokal, si Limar Soriano. Yung asawa ko po, binabati ko po rin po. Mahal na mahal kita, ma. Yung mga kapatid ko po, binabati ko rin. Yung nanay ko sa probinsya, sana po tuloy-tuloy lang po tayo sa paglilingkod. Hayaan mo, malapit na rin akong umuwi dyan. Dyan tayo magbubunga ng sagana. Thank you so much po, Karay. Maraming salamat po talaga sa pagbabahagi ng inyong natatanging istorya kung paano kayo tinawag ng ating Panginoong Diyos sa loob ng Iglesia ni Cristo. Ang nakasama po natin ngayon, ang kapatid na Raymond Sagin mula po sa lokal ng Tinajeros Distrito ng Camanava. Sana po ang istorya ng Karay ay nakapagbigay po sa atin ng inspirasyon, lalo po tayong tumibay sa ating paninindigan, sa ating pananampalataya bilang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Bago po tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay, ay binabati po muna at pinasasalamatan natin ang mga kasama po natin sa pagbuo ng programang ito, sa mga tech po natin dito sa INC Radio, sa INC TV, at syempre sa nangunguna po sa SEBSI, ang kapatid na Angelo Eranio Manalo, at sa ating pinakamamahal na kapatid, ang ating tagapamahalang pangkalatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Maraming salamat po. May mga ganitong programa kung saan naihahayag po ng ating mga kapatid kung paano po sila minahal, ipinagmalasakit at tinawag ng ating Panginoong Diyos sa tunay na paglilingkod sa Kanya sa loob ng Iglesia ni Cristo. Ako pong muli ang inyong lingkod, kapatid na Mar Oriondo, at lagi po ninyo kaming samahan dito po sa programang Ang Pagtawag, A Convert Story, tuwing Sabado at Linggo po, alas 6:30 ng umaga sa INC Radio, at tuwing Sabado naman po, alas 11 ng umaga sa INC TV. Maraming salamat po.